Mga tol, nasasaktan ang damdamin ng China, mga tol. Dahil nga dun sa nahuling Chinese national na umano'y nag-iespiya, no, sa mga military base natin, Camp Aguinaldo, Camp Crame, 'di ba? At saka sa mga EDCA sites. Ang sabi ng China, mga tol, no, ay hindi daw totoo 'yun at tigilan na daw ng Pilipinas ang mga paratang na meron daw silang espiya sa Pilipinas, mga tol, no? Yan ang panawagan ng China at nananawagan sa mga mamamayan nito na sumunod sa mga lokal na batas. Oh, yan, oh, sabing ganyan, oh. Mariing itinanggi ng China. Yan, oh. Mariing itinanggi ng China ang mga paratang na mayroon itong espiya sa Pilipinas at nanawagan sa mga mamamayan nito na sumunod sa mga lokal na batas. Kumbaga nananawagan ng China sa mga national sa mga Chinese national nila na sumunod daw sa batas dito sa Pilipinas, sabi ng China. Wow, sila nga mismo hindi sumusunod sa batas, di ba? Ito, mga kapatid, panoorin natin to mula rito sa UNTV News. At mamaya-maya pag-usapan naman natin, mga tol, yung tawag dito, restback ng AFP natin sa pahayag ng China na wag daw nating ituloy, mga tol, yung mga ginagawa nating pagpapalakas, pagbili ng mga armas na kinakailangan natin, no? Niresbakan na yan ng AFP. Panoorin natin yan mamaya. So ito, unahin muna natin tong report na to mula sa UNTV News, mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Suportado ng Department of Foreign Affairs ang mga ahensyang nag-iimbestiga sa umano'y espionage na kinasasangkutan ng isang Chinese national at 2 Pilipino. Yun, no? Yung 2 Pinoy, yun nakaka-bad trip, no? Meron tayong 2 Pinoy. Well, syempre, pera pinag-uusapan dito, mga tol, no? At naniniwala ba kayong 2 lang yan at isang Chinese nationals lang yan? Baka marami yan. Ito lang yung nahuli na agad ngayon. Kasi hindi naman to kayang gawin ng 3 tao lang, mga tol, sa buong bansa. 'Di ba? Sa lahat ng EDCA site, sa lahat ng mga sa lahat ng mga kampo, hindi kayang gawin ng 3 tao lang yan. Marami yan, malamang. Ayon sa DFA, handa itong tumulong sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang pambansang seguridad. Naaresto ang mga suspect dahil sa di umano'y pag-eespiya sa mga kampo militar, pulis at EDCA sites. Mariing itinanggi ng China ang mga paratang at nanawagan sa mga mamamayan nito. Very naman yun kung sasabihin nilang totoo. Oo, espiya namin yan. Malamang itatanggi talaga nila yan, di ba? Hindi normal kung aaminin nila yon. Na sumunod sa lokal na batas. Hinimok din ito ang Pilipinas na itigil ang pagkalat ng ulat tungkol sa umano'y Chinese spy. Nasasaktan ang kanilang damdamin, mga tol. No, kaya hinihimok nila, no, sinasabihan nila ang Pilipinas, nananawagan sila sa Pilipinas, itigil nyo na yung pagpapakalat, mga tol, no? Itigil na ang pagkakalat ng balitang Chinese spy, no? Huwag daw tayo magbalita ng ganon. Hinihimok niya ang Pilipinas, tigilan na daw natin yun, mga tol. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese nationals sa bansa. Sus naman, hindi ba ginagalang ng Pilipinas ang karapatan ng mga Chinese nationals sa Pilipinas? Napakalaya ng mga Chinese dito, mga tol. Halos napakaraming ang mga naging bilyonaryong inchik dito, mga tol. Di ba? Malaya nga sila sa pagnenegosyo. Meron Chinatown, pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, mga tol. No? Sila pa talaga mananawagang igalang natin ang karapatan ng mga Chinese national. Welcome na welcome mga Chinese national dito. At dahil nga doon nakakasalisi yung iba katulad nito. O, di ba? Nakasalisi. No, eto mga kapatid, panoorin naman natin tong balita. Mula naman to sa GMA. No, bumuwelta, mga tol, ang AFP at ang sabi nito, walang karapatan ang China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas sa missile launcher ng Amerika, mga tol, no? At may bago na naman atang pahayag ng China at yan ay bineltahan ng ating AFP. Panoorin natin to.
Kinumpirma ng AFP ang paglipat sa sikretong lokasyon sa Pilipinas ng Typhoon missile launcher ng Amerika. Tama lang yon dahil nga sa nahuling Chinese spy mga tol na nagmamatsyag o gumagawa ng 3D map sa mga kampo natin mga tol, pwede talaga nilang malaman yung mga location na pwede nilang maging target. Kaya dapat talaga inililipat yung mga ganitong klaseng mahalagang pangdepensa ng ating bansa. Pinalaga ng China ang pagpayag ng Pilipinas na manatili yan sa bansa. At nakatutok si Chino Gaston. Walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Kasi kahit kanino mo itanong di ba? Anong karapatan ng China para punahin ang Pilipinas sa kung anong missile o klase ng missile at kung anong bansa o saang bansa natin bibilhin o kukunin yung mga sandatang yan? Siguro kahit mga pro-China mga tol, hindi nila masasagot ng maayos yan . Diba? Kasi bilang tayo, bansa, sariling bansa mga tol, meron tayong sariling bandila. Diba? Anong karapatan ng ibang bansa para diktahan tayo kung ano yung pwede nating bilhin sa hindi natin pwedeng bilhin? Diba? Git yan ng Armed Forces of the Philippines, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ship sa rehiyon ng China. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous. Diba? Yung mga barko ng China na pumapasok sa loob ng exclusive economic zone natin, may mga kargadong missile yan. Di ba? Dangerous din yan mga tol. Hindi ba nila nakikita yung sarili nila? They also have artificial islands in the wetland in the South China Sea altogether, na meron din mga militarized na and missile capable. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. Di ba? May karapatan tayo na i-build natin o i-develop natin yung capability natin. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Kinumpirma ng AFP na inilipat sa isang sikretong lokasyon ang Typhoon launcher na bahagi ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Tama yan. Depende sa kung anong missile ang gagamitin, kayang tamaan ng missile launcher ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas at ilang bahagi ng Southern China malapit sa karagatan. Yan yun ang kinakatakot ng China mga tol . Takot na takot sila dyan, kaya talagang todo alma sila. We have to look into the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launcher sa plano nitong pagsakop ng Taiwan. Nangangamba sila. Kasi pag sinakop nila ang Taiwan, mga tolo, sinalakay nila ang Taiwan, alam nila itong mga bagay na to, ikinakatakutan nila na baka daw gamitin ng Amerika, mga ganyan. Di pa sabi na nga ni PBBM, hindi daw niya papayagan ang Amerika na gamitin ng EDCA sites para ipang opensiba o para ipang salakay mga tol. Not unless na kapag umatake ang China sa Amerika, biglang i-invoke ng Amerika yung kanilang Mutual Defense Treaty sa atin kasi nagkaroon ng direct attack di ba? Yun lang nakalagay sa Mutual Defense kapag ang Amerika ay direktang inatake, obligado tayong tumulong mga tol, at ganun din naman sila sa atin at hindi natin pwedeng tanggihan yun kasi kapag tayo ang nangailangan baka tanggihan din tayo ng Amerika kapag binetray natin sila, di ba? Kaya etong mga EDCA sites na to, yung mga missile launcher na to na inilalagay dito ng Amerika, diskarte talaga ng Amerika yun mga tol, na mailapit na agad sa China yung kanilang mga sandata para mapigilan yung China sa kanilang mga balak na pagsalakay at pag-atake o pananakop, di ba? The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Tama. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan. Di ba? Hypocrisy, double standards. Di ba? Sila napakarami nilang barko, sila napakarami nilang missile, may mga artificial island pa na minilitarize na nila. Tapos tayo launcher, bawal. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan.
Dati nang sinabi ng AFP na sa mga joint military exercises lang gagamitin ng Typhoon missile launcher at hindi laban sa anumang bansa. Pero yun nga, no, pag sumalakay ang China, mga tol, sa Taiwan at makalaban nila, for example, ang Amerika, di ba? Tinira nila isa sa mga barko ng Amerika. Ano na yun? Armed attack na yun. Direct attack na yun ng Amerika at pwede na sila mag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa atin. 'Di ba? At magagamit nila yung kanilang mga sandata rito, 'di ba? At susuporta na talaga Pilipinas doon. Damay na tayo doon, mga tol. Obligado tayong tumulong kasi mutual MDT yun eh. Kasi pag yun na itinabla natin, for example, hindi pumayag si PBBMD, hindi kami makikialam dyan, laban nyo yan. Diba? At tayo naman sa West Philippine Sea ang inatake ng China, sasabihin sa atin ng US, bahala na kayo dyan. Yung kami nangangailangan, tinablan nyo kami, di tablahin din namin kayo, diba? Kaya walang magagawa ang Pilipinas, mga tol, pag nangyari yun. Kaya nga much better kung talagang as in walang mangyayaring gulo. At hindi mangyayari yung gulo kung malalagyan ng deterrence itong China natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga nakaamba na missile sa kanila para magdalawang isip sila na gawin yung mga plano nila. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi ninyo sa mga balitang to? Pwede kayong mag-reaction sa comment section sa ibaba, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.